Ngayong araw, papunta kami ng Calyat, point of destination namin. Sasamahan ko sila ngayon para pumunta sa isang falls. Medyo challenging ang biyahe na ito. Alam namin ang pangalan ng falls na pupuntahan. Ang problema, wala ito sa mapa. Bago pumunta sa isang lugar, sinascout muna niya kahit gaano kalayo. Tapos papaliparan daw niya ng drone para makita niya kung saan nakalocate yung falls, and then tutuntunin na lang. Moto vlogger! Moto vlogger! Gagi, ang laki, nakikita ko. Malaki. Yeah! Ang ganda! Sa baba ng mga nagagandahang kabundukan ng Nueva Vizcaya, merong isang masayang kubo na dinadayo ng mga kaibigan. Yeah! Para suportahan ang masarap na siomai ng Alitaptap Base Camp. May mga nanggaling ng Laguna, Quezon City, Bulacan, at syempre, si Direk Gino na taga Pangasinan. Sa ngalan ng buko, Dapat kasi matangkad yung... Oo eh. Ako. Magaling ka dyan eh. Parang bilyar lang yun. Sportan kita. Oh yun! Hindi pa rin nagbabago. Si Direk Gino. Kahit si tita, nakunin yung buko. Oy, hindi ko yan ninakaw, sabihin na naman. Hindi ko sinabi oh. Hindi, mga magko-comment na Oo. naman. Nagbagong buhay na ako. Pero yung talent, nandun pa rin. Ano? Walang naiiba sa aming mga magkakaibigan. Lahat kami, mabababaw ang kaligayahan. Ako naman. Hanggang doon na lang yung energy ko. Oh! 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 Tama na! Abuso na! Yung mga gusto kong kaibigan. Back to business! Yeah! Familiar naman sila sa inyo, di ba? Kasi nakakasama natin sila talaga sa mga camping natin kasama si Direk Gino. Yun nga lang, si Direk Gino ay wala dito ngayon. Pero sabi niya, susunod siya. In few seconds. Direk ka na dito. 5, 4, 3, 2, 1. thank you! Natututo ka na maging user-friendly. Busy kami. Okay, wait lang! Tulungan mo muna ako dito kasi gusto kong i-explain to. Ay, yan. Hawakan mo yan. Yung mga goal kasi na kailangan naming magawa sa tamang panahon is magkaroon kami ng parang base camp dito na Yeah. papangalanan namin ng Alitaptap. Pero hindi ito yun. Sa pamamagitan ng inyong pagsuporta sa siomai ni Juniper, ni Prisha, ay maisa sa katuparan natin na maitayo yung Alitaptap Base Camp. Ang motive na tawag doon, Tema. ang tema ng magiging base camp is lahat ng mga bibisita or hindi naman sa pilitan mag-iiwan ng mag na ididikit namin sa mga puno. For example, ganito. Ito yung sample. Parang ganyan. Magkakaroon ng ganyan. Lahat ng mga bibisita na mga gustong mag-contribute ng mugs na pagbalik nila, sila din naman gagamit. Hindi naman kaming gagamit yan. Ngayon, ating mismo mga kaibigan na mahilig din mag-camping, sila yung mga naunang na mag-iiwan ng mugs dito. Uy, kayo ang nagbinyag. Oo. So susulatan nila ng pangalan nila yan. Date. Pati Oo, date. tsaka- may date pa? Oo naman. Address. Para alam ko kailan pumunta. Gcash Ano naman? number at PIN. Yung ano, Email. bangko. Bangko ganyan. Ayan. Hindi kasi alam mo bakit pinapalagyan ko ng date? Kasi minsan may pupunta dito parehas kayo ng name.
Tama. Ngayon, syempre, alam mo kung ang date kayo pumunta dito eh. Tsaka parang ano rin yun na, nakakasama pala natin si Mike ng 2 taon na pala to. Oo. Kasama dito. Oo Ganyan. nga, namimiss ko na siya, gano'n. Bait ng tao na yun. Ang bilis niyang kinuha. Kahit ayaw nang isama ni Direk Gino kasi nagiging extortion. May nagka-issue. Ayan, may 2 mugs na tayo dito na iiwan nila. Alam ko mahalaga to. Jack, sa inyo to, di ba? Oo, lagi. Alam ko mahalaga to sa kanila kasi nga ito yung ginagamit nila palagi sa camping pero wheeling lang isabit na dito Oo, sa... pwede, sabihin mo rin sa kanila na pwede is, kahit yung use na nila na O yung kahit gamit na mga nila. gamit nyo na hindi nyo na ginagamit, ganyan, Oo. basta wag lang basag. Sa inyo pa rin to. Ang purpose nito is meron kayong pagbalik dito at parte kayo ng Alitap-tap. Alitap Base Camp na ito tayo. Ganda. So, special, di ba? Sa mga hindi pa po nakakilala kay Mike, siya po ang vocalista ng December Avenue. Tapos, kagandahan yan, pre. Kapag wala ng budget si Boy, first time magiging for sale ang inyong mga mags. Makikita nyo sa Shopee. Ibas toyo. Pero maganda yan. At saka maganda yung sinabi mo kanina na okay yung used. Kasi parang parte na may ano Sentimental value may yun. sentimental value sa kanila pero ipapabayan nila sa'yo. The art of letting go. O yung mga mugs nyo ng ex nyo, dito nyo dalhin. Ganda rin yan, pre. Pag kahit hindi na sila makabalik dito dahil busy, ganyan, malayo, makikita nila sa mga vlogs mo na gamit-gamit mo yung mugs nila, di ba? Gamit-gamit natin. Uy, mug ko yun! Eh, nalaglag mo, ay, nabasag yung mug ko! Grabe si Boy King. User-friendly talaga. Kayo na rin magsasabit nyo dito. Ayan. Yan, o dito na yan. Yun. Si Mike. At yung, ayan, mahal-mahal ni Jackie yung Ito po yung mag-nila na. pinakauna naming mug sa... Kinonsensya ka pa, Poy. Hindi, willing naman kami. O yan. Support tayo. Ayan, salamat. Padol! Padol ba yun? Oo! Yung may tulay! Yung may tulay! Napakaswerte ko at may mga kaibigan akong ganito. Lahat yan solid sumuporta. Kokote lang sila, pero lahat yan totoo. Kinagabihan ay pumunta tayo sa barangay Don Mariano Marcos, sa bayan to ng Bayombong, probinsya ng Nueva Vizcaya. Isa po siya sa mga unang mga vlogger na nakilala ko at masisipag. Isa rin po siya na napakasipag mag-edit at dati po siyang editor ng ABS-CBN Pinoy Big Brother. And one of my best friends na motovlogger, please palakpakan po natin, one and only Boy First Time. Ito ang huling gabi na kanilang selebrasyon sa kanilang piyesta. Thank you so much, Kuya. Isa tayo sa mga panauhin dito. Napakaswerte po ng barangay ninyo na sinore sila ang inyong kapitan. Kasi gusto ko lang din po, i-take po yung chance ko na sabihin ko rin po yung aking kasiyahan ko na sobrang saya ko na napunta ako ng Nueva Vizcaya. Simula po ako dito dumating December at ngayon po ay February na. Hindi po, parin po kami nagsasawa. Kasama po na aking mga kaibigan na hinahanap po namin, pinupuntahan po namin ang mga magagandang lugar po dito. At ang goal po namin is makatulong po kami sa turismo ng Nueva Vizcaya. Na mai-promote po ang nagkagandahan at tuloy po natin pagmalaki sa buong Pilipinas ang mga magagandang mga lugar nito. At isa na namang first time. First time kong makapanood ng paligsahan ng mga lalaki na nagbibihis babae. Tumatero ang inyong liligawan mula ulo hanggang paa. May Jordan ka na, naka-Airbox ka ba? Kabuuang experience, nag-enjoy ako. Lalo na nung na-experience ko ang Unity Dance ng Ifugao.
Masaya ang puso ko sa ganito. Hindi lang tayo puro vlogging ng magagandang lugar dito sa Nueva Vizcaya. Lumalalim din ang kaalaman at experience natin sa kanilang kultura. Welcome back to another Van Life episode. Panibagong araw. Panibagong araw ng pagtuklas at pag-iikot sa bawat sulok ng Nueva Vizcaya. Motovlogger! Alright. Wait lang. Hindi tayo makakasabay sa kanila kasi lugi tayo. Motor yun, mabibilis yung mga magpatakbo. Pagkatapos na ilang araw na hindi halos tayo nakapag-upload kasi umuwi tayo ng Bulacan. Ilang araw doon kami nag-celebrate. Ako tsaka si Yumamen ng Valentine's kasama ang aming mga baby girls, mga anak namin. Syempre hindi naman natin pwedeng palagpasin ang mga ganyang kaganapan na malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay, especially kapag anak na ang usapan. Marami talaga akong ipapasa tabi. Huwag lang ma-miss yung mga kaganapan na gano'n na dapat sinispend sa mga mahal sa buhay, especially sa anak. So umuwi muna ako ng Valenzuela. Umuwi muna kami ng Malolos ng halos 3 araw. Kaapat na araw ay bumalik na tayo dito sa Nueva Vizcaya. Hindi lang din naman Valentine's sa mga kaganapan na nangyari, marami pa. Yung napanood na fiesta, last week pa yon. Dinugtungan ko lang ng adventures natin ngayon. Kasama natin si Yumamen, kasama ulit natin si Direk Gino. Ilang araw ang pagsistay niyan dito para makapag-ikot, para ipagpatuloy namin ang aming mission, ang aming goal na ikutin ang Nueva Vizcaya at tulungan ang turismo, palakasin natin ang turismo ng Nueva Vizcaya para talagang umalingaw-ngaw at umalingasaw ang kagandahan ng Nueva Vizcaya sa buong Pilipinas. Dapat hindi lang mga taga Nueva Vizcaya o kalapit na mga probinsya ang nakaka-appreciate ng ganito kagandang lugar. Kaya gagawin namin lahat, pagtutulong-tulungan natin to na iwagayway natin ang kagandahang kung anong meron ng Nueva Vizcaya. Ngayong araw, papunta kami ng Calyat, point of destination namin. Sasamahan ko sila ngayon para pumunta sa isang falls. Alas 12 ng tanghali, satong-sato katirika ng araw. Maganda ang panahon ngayon dito sa Nueva Vizcaya. Medyo pawala na yung panahon na nangangatog kami sa sobrang lamig. Pabugso-bugso na lang yung lamig ngayon. Pero ito yung pinaka-perfect para sa amin na gumawa ng mga adventures at pagtutuklas dito sa Nueva Vizcaya. Kasi nga yung panahon nakikisang-ayon. Mainit, tirik ang araw, pero hindi naman yung tipong talagang manlalambot ka sa sobrang init. Ako nga pala talaga nauna. Nakalimutan ko kasi i-charge yung yung two-way radio namin para meron sana kaming komunikasyon. Ibale sa susunod na alis. Kaya hindi kami masyadong magkasama ni Yumamen tsaka ni Direk sa mga pinupuntahan. Magkakaiba kami kasi may kanya-kanya kami ang designation na pag-usapan namin yan. Ako is more on farms, mga ganyan. Sila bahala sa mga falls, na mga kung saan kasulok-sulukan. Minsan, kailugan, pinupuntahan ko. Kumbaga may mga kanya-kanya kami mga designations na mga dapat naming gawin. Kanya-kanyang trip ba. Pero minsan, ako, tatawid ako sa kanila. Sasakyan ko yung mga trip nilang gawin. Minsan yan, sila naman sasama sa akin. Minsan gagawin namin na magkakasama kami na gamit itong camper van. Ako, si Direk, at si Yumamen, kaming tatlo, ang bahala sa inyo.
Halugugin namin itong Nueva Vizcaya na to para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga magagandang pwedeng puntahan nyo dito. Eto na! Derek! Nakalimutan ko yung kasabihan mo. Kapag hindi alam ang daan, Lumiko ka sa kanan. Kanan tayo. Dito daw kuya. Akala ko ba liliko sa kanan? Kaliwa na! Kaliwa! Tatlong magkakaibigan na pareho at iisa lang ang interes, ang bumiyahe ng kalmado at payapa. Walang pagmamadaling tapusin ang lahat ng ito. Iba ang dedikasyon namin lalo na sa mga bagay na gusto namin gawin. At hindi kami napapagod basta-basta, lalo na kapag masaya kami sa aming ginagawa. Off-roading. Parang hindi nagtutugma ngayon yung kasabihan ni Direk Gino na kapag hindi alam ang dadaanan, lumiko ka sa kanan. kasi lahat puro kaliwa ngayon eh. Alam mo ba na mayroon akong sikretong tinatago-tago talaga kay Waton? ano? 4x4 to. Hardcore. Oh, napakaganda naman. Napakalinis ng Kailugan. Sarap maligo. Magandang tanghali po. Medyo challenging ang biyahe na ito. Alam namin ang pangalan ng falls na pupuntahan. Ang problema, wala ito sa mapa. Kaya kailangan namin magtanong-tanong. Kaliwa! Kaliwa! Yung falls kasi na pupuntahan namin ngayon is hindi siya naka-registered sa mapa. Kaya kung saan kami nagsusuot. Si Direk Gino at yung mamen ay meron nakitang naglalakad na lokal. Kanilang pinagtanungan at itinuro naman sa amin kanang tamang daan. Napakahaba ng lalakaran ni ate. Kaya hindi na rin kami nagdalawang isip na isabay na namin siya. Ano pong name niyo po, Nay? Noemi. Si Nanay Noemi. Mga dadit pero malayo lang kasi di dyan. Baka hindi kaya ng sasakyan. Opo, iiwan ko na lang po yung sasakyan. Pero okay lang dito, kaya lang yung bukid lang ang daanan nyo. Opo. Pero mula po dun sa sa mismong pag-iiwanan namin ng mga sasakyan ano po 'yon? Gaano po kalayo yung lakarin po? Okay lang. Yung bukid lang naman ang... Dadaan kami ng kabukiran? Oo. Oo. Saan ba kayo galing? Galing po kami nainangan po, Solano. Pero kami po talaga ay dayo po ng ng Nueva Vizcaya. Nag-iikot-ikot po kami ngayon dito para mag-promote po ng mga magagandang lugar ninyo dito. Kaya iniisa-isa po namin puntahan yung mga falls, Kailugan. Ano nga po ulit na yung pangalan ng falls? Defunsyan. Defunsyan? Defunsyan. Defunsyan Falls. Malayo-layo din pala po rin lalakarin niyo po kung Parang sanay naman kami. sanay na po. Pero ako, ito na kami sa Kalya. Dito lang ako nakapag-asawa dito. Apo. Di bali po, lumaki din po ako sa probinsya. Lumaki din po ako ng kabataan ko talagang pag pumapasok ako sa school talagang kabundukan din po ang nilalakad ko. Kaya sanay po ako sa mga ganito mga tanawin. Napakaganda ng lugar niyo po Talagang sobrang ganda ng pagka-probinsya ng lugar ninyo. Kaya ito, konti-konti ng bahay kasi. Opo. Kanya-kanya. Kanya-kanyang buhay. Hindi magkakalapit yung mga bahay so iwas chismis, Wala ganun po dito, yung mga chismis. Mga marites, di uso dito. Ay, meron din kaya lang pag trabaho. Ay, sa ba? Tatawid po ba dyan? Oo. Makakatawid po ba ako dun? Parang hindi na po, Hindi makakatawid si Watod kasi may ilog. So, meron naman tayong motor dyan. Makikisakay na ako ngayon. Magbumotor na tayo ngayon. Ay, hindi pala. Sasakay lang ako. Kung saan yung pinaka-jump off ng paglalakad namin papunta sa Defa. Anong falls yun, bro? Defunsyan
falls. So, let's go. Sakay ako sa'yo. Oo naman. Medyo hesitant pa si Umame na itawid yung motor. Kasi mabigat ako. Ako muna magtawid. Uy, kumuna magtawid. Moto vlogger! Moto vlogger! Moto vlogger! Kaulo. Ayan, makikisakay na tayo ngayon sa motor. Dahil nga, hindi na pwedeng tawirin ni Watod to. Kaya yan, pero hindi ko napipilitin. Hindi ko ilalagay sa alang-alang ang sasakyan natin, lalo na mababa si Watod. Kasi dati low profile yun eh. Yung mga shocks niyan pang ano yan? May daan dyan? May daan dun! Extreme nga na eh! Hindi na ako nagsuot ng helmet kasi wala akong dalang helmet eh. Camper badge yung dala natin eh. Ganito pa na. Moto vlogger! Hi, thank you po! Thank you po! So isang karangalan ang makasabay ko sa moto. Si Umamen, nakahari talaga to ng fault dito. Silang dalawa ni Direct Gino. Okay na ba sumama ako sa inyo ngayon? Ay, okay na kayo kuya. Tatlo na tayo ngayong maligaw. Kaya nga eh, nagsisimula na nga eh. Wala kami magtuwala. Sure bro? Meron kaming hininto ang bahay na posibleng ito ang daan papunta doon sa falls. Pero narinig ako, narinig mo. Maglakad. Oo nga. Di ba? Wait. Okay, habang si Direct Gino ay sinascout muna yung daan kung mayroong magdaan dito. Kasi yung mga kabahayan dito na dapat daw namin pagtanungan is walang mga tao. Siguro bumaba sa bayan. Eh wala kami mapagtanungan dito. Eh si Direct Gino na yan eh ugalin niya yan. Gawain niya yan bro. Na bago pumunta sa isang lugar, sinascout muna niya kahit gaano kalayo. Tapos papaliparan daw niya ng drone para makita niya kung saan nakalocate yung falls. And then tutuntunin na lang. Aantayin lang natin si Direct Gino makabalik dito. Okay. What we have right here. Okay, English speaking muna tayo to all our fans right there in the United States, Middle East, and all around the world. I want you to meet my motorcycles right here. This is Spike, my Philippine Looper ADV 150, who already drove the country, all across the country. This is the Honda ADV 150 right here. And what we have right here is the Suzuki Avenis 125 with a larger gulongs right here, like size 12, and at the back is size 10. Some people might think that this motorcycle is weird, but they are weird. This motorcycle is powerful, conquered the mountains of Sagada, going to Abra, down to La Union. This guy is powerful. Shout out to Suzuki Motorcycle Philippines. Let's move on. Ngayon pa lang, parang nagsisisi na ako sumama ko sa dalawa. Siguro ito lang yung naririnig natin kaninang tunog. But according to our sense of hearing, we can hear the falls already from afar. So we have to encounter some challenges right here. That's a powerful ADV 150 compared to a Choi Nori. So lakad na tayo? Sa mga oras na to, hindi pa rin kami sigurado kung tama nga ba itong daan na tinatahak namin papunta doon sa falls. So malamang dito na nga. Ha? Okay, hanggang dito na lang. We are going to leave the motorcycles here
for the sake of our budget, because if one of the motorcycles sunk, that's out of the budget. Ah, sige. Hanggang dito lang yung mga motor. Ano, direct? Wala? Di mo makita? Meron akong suggestion. What if imbis na false yung i-drone mo, i-drone mo dyan, spot mo yung tao na mapagtatanungan natin. Sinimulan na namin ang paglalakad kahit wala namang kasiguraduhan kung tama ba itong daan. Cinematic. Ganun. May napakaganda ng view, no? Meron dito, kabilaan, pababa, tapos overlooking, kabundukan, mountain ranges, skies, sun, and two locals right here. Kailangan naming bumaba ulit, balikan yung mga motor namin kasi habang papalayo kami ng papalayo, nawawala yung tunog ng falls na naririnig namin doon sa taas kanina. So ibig sabihin, kapag hindi namin narinig yung falls, mali yung way na pinupuntaan namin. Uwi na tayo? Uwi na tayo? Hindi, tuloy tayo. Joke lang. Mahanap natin yan. Alam ko na to. Alam ko na kung saan tatagos to. Saan? Malolos. Okay na po. Ay, tatlo yung tayo mo na yung Pagkasama na. kaya parang self-exploration program. Atin to. Atin. Parang magkaka-falls na. Pag may nakita na kayong Boy P Falls sa Boy first time falls sa mapa. Alam niyo ba, na kung saan kami huminto kanina, doon na rin pala yung mismong entrada ng falls. So, pagkatapos ng kung ano-anong lakarin at pagsusuot namin at mga akyatin na nilakad namin, babalik din kami pala doon. Salamat. Itong pwedeng uminom. Tayo pwede po uminom dito? Pwede po yan, uminom. Ito po dito? Marumi. Ay, madumi. Ay, natanong ko lang kung pwedeng inumin yung tubig. Kinuhanan tayo ng tubig ni tatay. Uhaw na kasi talaga. Bro, kinuhanan ako ng tubig. Natanong ko lang ito. Ay tay, maraming salamat po ah. Napatol kasi ako uminom ng mga basta yung galing bukal, uminom ako. Bukal din po to, bukal? Mineral water? Salamat po! And welcome! Another episode of... Kasi walang hinog eh. Gagi, ang laki, nakikita ko. Malaki. Sabi ko sa iyo, Mamin mag-enjoy kapag sumama ka sa amin dalawa ni Direk Gino Ingat-ingat lang tayo kasi huwag tayo maging kampante. Bari-bari po. At ang lugar na to ay talagang hindi to tulad ng mga falls sa atin na talagang
dayuhin ng mga tao. Dito na ako lalakad sa mababato. Basa na yung sapatos ko. Pero no worries kasi pang adventure talaga yung sapatos natin. Makapit sa mga bato-bato yan. Dati kasi sapatos ko pang forma-forma eh. Nag-adventures ako eh. Pero at least ngayon naka proper sapatos na tayo. Yeah! Ang ganda! Oy, makikiapyan din ako. Sumama niya. Bilong na ba ako? Bilong na. Yeah! Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung falls na napuntahan natin ha. Medyo pinahirapan tayo. Kasi nga, itong falls nga kasi talaga is wala to sa mapa. Ang tanging tutumbukin nyo lang ay yung barangay. Tapos magtatanong-tanong na lang kayo sa lokal. Hindi kakayanin ng ano eh, ng kayo lang mismo yung magdi-discover o gagawa ng daan papunta dito. Kailangan nyo yung mga lokal. Magtanong-tanong sa mga lokal kapag kayo ay hindi sigurado sa mga lugar na pupuntahan nyo. Malaki ang nagtuturo ng lokal. Ready na ba kayo? Ito na yan. Dito ulit bumabalik sa akin yung kasabihan na bakit kailangan mo pang lumayo pa para makita yung magagandang lugar dito sa Pilipinas. Nakaikot naman na tayo ng Pilipinas pero ngayon ulit bumabalik sa akin yung ganitong pakiramdam. Kasi once kasi naikot mo na yung Pilipinas, marami ka nang napupuntahan. Parang every time na nakakakita ka ng isang magandang lugar, nagkakaroon ka na ng comparison palagi. Kunwari, pumunta ka sa isang falls na maganda, tapos napunta ka ulit sa isang falls, hindi ko maiwasang maihambing na sa sarili ko lang naman yun na palagi ko sinasabi na mas maganda dito yung falls na ganito na napuntahan ko. So kumbaga parang dun nagsisimula sa yung pakiramdam na mas na-less natin i-appreciate yung beauty ng lugar o ng falls na to. Kunwari yung appreciation ba is hindi ganun ka extravagant kasi nga merong comparison na nang iyayari eh. Na-appreciate ko ngayon, merong pa palang magagandang lugar na malapit sa'yo kasi hindi mo lang binibigyan ng panahon, ng appreciation o hindi mo lang binibigyan ng pagkakataon na bigyan ng chance yung isang lugar na pabilibing ka niya sa sobrang ganda na taglay ng isang lugar tulad ng ganito, diba? Ututusin 218 kilometers na ito mula sa Bulacan. May makikita ka ng ganito kataas, magandang falls ba na hindi namin naisip na sa malawak na makapal na kagubatan na to ay meron pala nagtatago dito na ganito kagandang klaseng falls. Welcome to the Poncian Falls. Dito yan sa Quezon, Nueva Vizcaya. Sisimulan ko sa sarili ko na hindi ko na gagawin yung comparison kasi hindi talaga maganda yung comparison. Kasi may mga kanya-kanyang taglay ang mga kagandahan ng mga lugar dito sa Pilipinas. Kahit hindi sa mga lugar-lugar, hindi sa mga spot na ganito, kahit i-connect natin yan sa pagkatao, mas bigyan natin ang priority yung kung sino yung mga malalapit sa atin. Nature, sa humanity, practicein natin yun. Mas bigyan natin ng atensyon, pahalagahan kung ano yung meron tayo, kung sino yung mga malalapit sa atin, kung ano yung mga malalapit na lugar sa atin, appreciation.